Taas nga po ang kamay ng mga handa na. Taas po ang kamay. Purihin ang Ama, handa na po talaga. Tama po mga kapatid, sapagkat tayo po ay, kung hindi ako nagkakamali, nasa ikalawang yugto na ng paghahanda. At sa ating pong paghahanda, ito po ay hindi paghahanda lamang para sa darating na Pasko, para tayo ay aalalahanin natin ang mga ating inaanak o paghahanda para sa mga darating na bisita. Ito pong ating gagawing paghahanda ay ang ating pong sarili ang ating ihahanda para sa Panginoon. Ay taas nga po ang kamay ng mga lahat ng bago dyan. Lahat po ng bago. Purihin ang Ama. May mga bago. Welcome po sa inyo. At nawa po ay masiyahan po kayo sa ating paghahanda sa umagang ito. At para po sa umagang ito, ang ating pong tema ay kaukulan sa paghahanda. Handa na po tayong lahat? Okay, sige po. Kung tayo po ay handa na, ang una ko pong tatawagin, bagamat wala po tayong listahan, alam ko po na ang ating kapatid na ito ay handang-handa na. At bilang pasimula, tatawagin ko po ang ating kapatid na tagasunod na sa palagay ko ay siya handang-handa na. Kapatid. Muli po, magandang umaga sa tanghaling ito, sa mga alagad, sa pasyente, sa choir, sa tagasunod na katulad ko. Ako po ay handa na po ngayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa oras na ito at muli niya po akong inakay sa dakong ito upang muling madama ka muli ang presensya niya sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan po ng mga banal na salita na iniluluwal po niya sa atin sa araw-araw tuwing magpupunta po tayo sa dakong ito. Ang tema nga po natin ay paghahanda. Noon po, nung hindi pa po ako nadadako sa dakong banal na ito, ang paghahanda po sa akin ay hindi ko po masasabi na ang paghahanda na iyon ay puro material na bagay or kung ano man po ang darating sa ating buhay na ating inaantay, yun po ang ating pinaghahandaan. Subalit, nung ako po ay akayin sa dakong ito, dapat po pala sa atin, araw-araw ay lagi tayong handa sa ating buhay. Kung ano man po ang dumarating na pagsubok o pagdalisay o anumang karamdaman na ipinagkakaloob sa atin ng Ama, sapagkat doon po tayo niya dinarama kung palagi tayong handa o walang anumang katanungan sa sarili kung ano man po ang dumarating sa atin. Sapagkat noon nga po, nung hindi pa po ako nadadakong dito, kapag meron pong darating na kunyari po, kaarawan, iyon po ay aking pinaghahandaan matagal pa lamang. Doon ko po ginugugol ang aking isipan kung paano ko po mapaghahandaan iyon. Subalit ngayon po, kadakila ng Ama, kagbuti niya, sapagkat binago niya po yung aking pandamang iyon. Kung hindi po, ang ibinigay niya po sa aking pandama ay napakainam. Hindi po pala ang paghahanda na kung ano po ang ating hinahangad na makamtan, yun lang po ang ating paghahandaan sa ating buhay. Sapagkat, yun po palang paghahanda, hindi basta-basta o karakarakay dumadating sa buhay natin sapagkat meron pong dumarating na hindi tayo handa na lalo't lalo na po yung mga pagsubok sa buhay na hindi po natin yung inaasam na dumarating sa ating buhay. Subalit kapag po pala tayo ay handa palagi
na ang Panginoon ang ating nadarama, kahit po anong pagsubok o pagdalisay na dumating sa atin, ay wala lang po iyon, parang hangin lang po dumadaan. Sapagkat ganyan po ang nangyayari sa aking buhay. Paminsan po hindi ko alam na may darating po palang ganong pagsubok, subalit nananalig at nagtitiwala po ako sa Ama na hindi niya po ako pababayaan sapagkat hindi niya po ibibigay iyon kung hindi ko po makakaya. Kaya Ama, maraming salamat po sa ibinibigay mo sa aking pagdadalisay na hindi ko man po kaya, subalit nakakayanan ko sa pamamagitan ng iyong espiritu at patnubay mo sa akin. Kaya maraming salamat po Ama sa bawat oras, sa bawat segundo ng aking buhay na ikaw po ang nakababatid, na ikaw po ang nakasisilay kung ano ang aking pinagdaraanan. Hindi man po ako handa, subalit pagka po ibinigay mo sa akin ay aking nakakayanan sapagkat andyan ka po sa aking tabi. Nasisilayan mo kung saan ako mahina, kung saan ako may takot o may lumbay. Kaya hindi mo po ako pinababayaan. Kaya mga kapatid, kung ano man po ang mga pagsubok na hindi natin namamalaya na dumarating na sa ating buhay, lalong-lalo na po ang ating mga karamdaman na parang kindat po kung dumating sa atin, wag po tayong malumbay, wag po tayong matakot sapagkat andyan po ang Diyos na buhay na patuloy pong nagbibigay sa atin ng kalakasan at katatagan. Iyon lang po at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Tunay nga po na buhat ng siya ay matungo sa lugar na ito ay talagang siya ay handa na sa bawat kaganapan. Nandiyan ang Diyos, hinanda niya ang sarili niya dahil alam niyang may Ama na laging nakaagapay sa Kanya. At ang susunod ko pong tatawagin ay ating kapatid na may kaarawan. Dico, happy birthday! Palakpakan po natin para sa ating kapatid na may kaarawan. Woo! Masaya po ba mga anak ng Diyos? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganyan po kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Tayo po ay binibiyayaan. Una po sa lahat, magandang umaga po, Lord Jesus. At kaya po, sa inyo pong lahat, mga kapatid kong mga alagad, choir, tigasunod, pasyente lahat po kayo, ay binibiyayaan ng ating Panginoon sa umagang ito. Buhay po ba ang Diyos? Kay sarap pong mabuhay sa piling ng Diyos na Ama. Biyayang binibigay sa atin pinagpapala. Lahat po tayo makakamit ng biyaya sa oras na ito. Ang ibabahagi ko po sa inyo, tama po yung temang sinabi ni Tita Mer. Dahil nung ilang araw pa lang sinabi ko sa mga kasamahan ko ng mga alagad na sabi ko, paghahanda. Di po ba sinabi ko malo na ang paghahanda ang siyang ibibigay kong tema? Yung po nag-akma dun sa ginawang tema ngayon ni kapatid na paghahanda. Ito po siguro ang oras nito sa paghahanda ko na magbahagi sa inyo bilang kaarawan ko sa araw nito, December 1st, ang pagsilang ng ating Panginoon na ginugunita natin ngayong 25 ng December. Paghahanda sa kanyang pagsilang at paghahanda kung paano tayo na sa kanyang anak na ginamit na binabari ito sa lupa upang tubusin ang sanlibutan sa ating mga kasalanan at naparito siya para sa mga kasalanan ng tao. Kanya ang paghahanda ng tao ay napakahalaga po ng paghahanda ng bawat isa sa atin. Hindi lang po sa mga pampisikal na kailangan ng tao, kundi po sa pang-espiritual ng ating buhay upang makamta natin ang buhay na walang hanggan. Yan po ang dapat nating paghahandaan. Ang pampisikal na paghahanda sa buhay ng tao, temporary lang po yan. Na dumarating sa bawat isa sa atin. Kung paano tayo naghahanda sa ating mga kaarawan,
sa ating nagaganap na piyesta o anumang bagay na pinaghahandaan natin. Yan ay pansamantalang po yan na nagaganap sa ating buhay. Pero ang pinaka-the best po natin paghahandaan, yung pagbabalik ng ating Panginoon dito sa ating buhay. Ano po ang pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon? Sa unang pagpunta rito ng Diyos sa lupa, pinakita po ng ating Panginoon ang kanyang misyon sa tao, kung paano na tinubos ang sangkatauhan, naghihirap, nagpakasakit, upang tayo'y matubos at makilala natin kung paano ang Panginoon ay nagpakahirap, kinutya ng tao. Ganyan kabuti ang Panginoon. Hindi po siya dumaing sa tao, kundi sa Ama siya dumudulog. Kanya po, ang masasabi ko po sa inyo, ang pagbithin po natin kung paano natin makakamtan yung pangalawang pagdating ng ating Panginoon sa buhay natin. Ano po yung pangalawang pagdating sa buhay natin? Ang paghuhukom. Yan po ang pangalawang pagdating sa buhay natin, ang paghuhukom. Sapagkat tayo'y tayo'y makasalanan dahil sa gawa, dahil tayo'y tao lamang, pero diyan po'y binibigay ng Panginoon ang ating, kung paano natin siya nakita, kung paano natin nalaman kung ano ang kanyang kasaysayan. Yan po ang binahagi sa akin ng Panginoon upang tayo mamulat sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa mga nakikita ng isang tao kung paano siya inangat, tinaas ng Panginoon. Dahil sa mga tao niyan, nakilala nila ang Panginoon. Labis akong natutuwa at nagagalak sa oras na ito sapagkat ito ang araw ng aking kaarawan na pagsilang na December 1st na naturingan. Ang paghahanda, bagamat may lungkot, may saya at may kagalakan. Ang unang binahagi ko, ang lungkot, nadadamala ng tao dahil sa kanyang mga nararanasan sa buhay. Kamukha ng kung ikaw ay nagkakasakit, kung ang mga pamilya mo ay nagkakaroon ng problema, lalo-lalo na kung wala kang financial na bagay na hindi natin nakakamtan ora mismo, yan isang lungkot na darama ng tao. Pero kung ibibigay ng Diyos ang mga bagay na yan, magkakaroon po tayo ng kasiyahan. Di po ba? Buhay po ba ang Diyos? Yung mga kasiyahan na nakakamtan natin sa araw-araw, pang tao, ang nararamdaman po natin. Binibigyan tayo ng biyaya upang tayo mabuhay ng maayos. Hindi po masamang magpakayaman. Pero, tignan po natin ang kayamanan na yan kung paano natin magagamit ng maayos sa buhay natin, sangkap ng tao ang mga bagay na hinihingi ng tao. Kanya kung ating pong paglilimian, ang mga bagay na dumarating sa ating buhay, huwag po tayo magpatangay sa mga bagay na yan. Huwag po tayo maging malabis sa mga nakakamtan po natin na yan, sapagkat yan ang magdadala sa atin sa lugmukan kung paano tayo mahihirapan, kung paano tayo mahihiwalay sa kapwa natin dahil sa mga sangkap na yan. Ang mga bagay na yan ay dala lang po ng tao. Pero kung pagbibigyan po natin, paghahandaan po natin ang mga bagay na hinihingi na gustong mangyari ng Panginoon, na tayo makasunod sa Kanya, manumbalik ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, kung paano natin siya makikilala ng tuwiran. Nandiyan po ang mga bagay na pananalig, pananampalatayang lubusan, hindi po pananampalatayang patay. Ano po ba yung pananampalatayang patay? Kayo po ay naniniwala sa Diyos, pero ano po, hindi po kayo, kulang po tayo sa gawa. Ano po yung mga gawa na yon? Halimbawa po, nakamtan natin yung mga biyaya na hinihingi natin, sinasarili lang po natin.
yung mga biyaya na yon, hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Ang mga biyayang hinihingi natin ay sinasarili natin. Ang sabi ng Diyos, ipamimigay ko sa inyo ng libre, pero ipamigay din nyo ng libre sa kapwa nyo upang siya'y lumigaya. Makamtan ng Diyos ang ating hinihingi sa bawat oras na ating paghingi. Buhay po ba ang Diyos? Sa kanya po, sabi ko nga po, meron po akong ibabahagi sa inyo ngayon na kung paano ang paghahandang ginawa ko dahil sa aking suliranin at problema. Ito ngayon ko lang po ibabahagi sa inyo dahil nagkaroon po ng katugunan ang nangyari sa akin sa araw na ito. Meron po kaming konting problema, konting tampuhan ng aking pinsan. Wala pong iba yung si Merlin Pamshop na pinsan buo ko po, kapatid yung tatay ko, at tatay niya magkapatid, at saka si Nanang Paring na magkakapatid po yan. Nung una po ako nagtatrabaho sa kanya, bagamat patuloy po yung biyayang dumarating sa akin, pero nagkaroon po ng hadlang yung mga bagay na hindi namin pinagkaunawaan. Ngayon po, sa dumating po yung mga nakaraang 2010, nung mangyari po yun, nagkaroon po kami ng problema, nagkakaso, nagkadimandahan, pero dala po ng pang-physical na pangyayari. Yung po ang kalayuan sa Panginoon at sa tao. Umiral po yung bilang tao nung panahon na yon, como nakilala ko man po ang Diyos, pero yung pong tinatawag na pananampalatayang patay. Kulang ako sa gawa dahil nga doon sa nangyari na yon, nagkaroon po ng alitan ang aming pamilya dahil sa ganung problema. Pero doon sa dala po ng pangyayari, naayos po yun. Nagkaroon po ng ngayon, idinulog ko po kaninang ilang buwan po, ilang taon yung nangyari na yan, 2010, halos nasa 4 years na po siguro ngayon. Kanya nagkaroon po ng katugunan na dinulog ko sa Panginoon na bigyan mo ako ng panahon o takda o kalooban ng Diyos kung kailan kami magkakaayos ng aking pinsan. Siguro po nung mga halos nakakarang araw yung aking amay na tatay niya sinabi sa akin, Lole, mag-ayos kayo ng pinsan niyo dahil yan naman pang-alitan na hindi naman dapat magtagal. Sabi ko, sige po, darating po takda na sa oras na yun, ipagkakaloob ng Diyos kung ano ang karapat dapat na mangyari. Kanya po kaninang umaga, hanggang kagabi, hanggang kaninang umaga, inisip ko pong mabuti. Ito na po siguro ang takda, dahil kaarawan ko po ngayon, na ibigay na yung takda na kami magkakaayos. Dinulog ko po kaninang maaga po akong pumunta rito, dinulog ko sa ating divine, sa ating Lord of Pardon. Taintib ko po akong nanalangin na sana po wala na pong magiging balakid o magkakaroon ng kasagutan ng bawat isa sa amin. Yung po ay nangyari, nung pumunta po kami doon, kasama ko aking misis sa pagpunta namin doon, maluwag po akong tinanggap at maluwag po kami nagkamayan ng aking hipag, asawa po ni Merlin, na bagamat wala po yung pisa ko, ang kanyang iniwang salita sa akin, Dico, matagal ka nang inihintay ni Merlin. Ikaw lang ang hindi makapunta rito dahil nga doon sa mga nangyari. Pero sa kanya, wala na po yun. Ang sabi ko, bagamat hindi man ako nakapunta rito ng mga nakararang taon o buwan, meron pong nagiging balakid sa aking kaisipan, sa aking puso. Kasi marami pong damdamin na sa tao pag nasaktan, medyo sumasariwa po kung minsan. Pero sabi ko nga, ako'y nagsasalita sa mga kapwa ko dito na magpatawaran. Pero ang puso ko, meron pa palang tinik na dapat mabunot. Yan pong tinik na yan ay binunot kaninang umaga ng ating Panginoon. Kaya napakaganda ng binigay sa aking pa-birthday ng ating Panginoon sa buhay ko. Na nagkaroon ng katugunan, ang aking panalangin, ang aking inihingi sa Panginoon na magkaayos po kami. Kaya siguro po mamayang hapon, pinababalik po ako para
totally makausap ko po siya ng personal. Sabi nga nung asawa niya, Digo, gusto mo bang makausap sa cellphone? Hindi na kako. Gusto ko, personal ko siyang makausap at magkita kami ng maayos na wala na po yung mga alitan, mga kuhan. Maayos po kami magkaharap ng aking pisa. Yun po ang magandang nangyari po sa araw nito. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa mga hinihingi ng bawat isa sa atin, huwag po kayong magmamadali. May katugunan ng bawat bagay na hinihingi natin sa Panginoon. May takda na magaganap. Kanya ito po ang sinasabi ko sa inyo, lungkot, saya, at galak. Ito ang huling hiningi ko sa Panginoon, yung kagalakan ng aking puso na minimithi ng bawat isa sa atin. Ano man ang mangyari, kasama natin ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Diyos at ako'y dininig niya. Ang huli ko pong pagbabahagi sa inyo, isang awitin na aking ibibigay sa pamamagitan ng ating kapatid na Tita Mirna. Kala niyo ako, ha? Papuri po sa Ama. Wala po akong masambit kundi inaangkin ko pong kalooban mo ito at salamat po sa iyo. At sa kapahintulutan niyo po, bagamat hindi po ako ang tinalagan niyong facilitator, sa kapahintulutan po ng aking kapatid na Pearl, narito po ang awitin na iaalay ko sa iyo at sa akin pong kapatid, sa aming kapatid na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Hindi na po ako magbabahagi, kundi ang awitin pong ito para sa ating Panginoon, para sa ating lahat at para po sa kapatid nating nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Maganda po yung tema ni bagamat hindi po ang kapatid na Pearl ang tumawag sa akin, inaangking ko po na niloob ng Ama, kaya po sa ganda ng tema ng kapatid na Pearl, gusto ko pong ibahaging kapiraso. Ano po, sa unang buhay, sa akin, ang paghahanda ay yung pong paghahanda ng tahanan, paglilinis ng bahay, kung may okasyon, maghanda kung may kaarawan, maghanda kung may kapistahan, ihanda ang mga magagarang kasuotan kung may mga okasyon na dadaluhan. Yaon po yung mga paghahanda sa akin. Subalit ngayon, nang makilala ko ang Diyos, ang naging damdamin ko ay paghandaan ang bukas, yung talagang takda ng Panginoon upang makapiling ko siya sa kaluwalhatian kapag binawi niya na yung pahiram na buhay sa akin. Kaya po ngayon, sa pamamagitan ng pagtupad sa mga mabubuting bagay na kaloob niya na naway magampanan ko nga patuloy, nais kong ialay kung anong mayroon ako. Nais kong ibigay sa Panginoon kung ano yung mayroon akong maibibigay sa Kanya. Amen po ba? At doon po sa salitang yon, doon na po nakapaloob yung parang kayo rin, naghahanda po tayo sa pagtupad natin kaukulan sa kabanalan. Naghahanda po tayo, hindi sa ganang ating pagkatao dito sa lupa, kundi naghahanda po tayo, naghahanda ako para sa kaluwalhatian, para makapiling ko ang Ama sa kaluwalhatian. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Everything I own. Kaya po, kung anong mayroon ako, Ama, sa kalooban mo ay nais ko pong maibalik sa iyo ang mga bagay na ikalulugod mo. Amen, Lord. At kung paano sa kalooban mo nga po, Ama, tinawag mo ako sa pamamagitan ng kapatid na nagdiriwang ng kanyang kaarawan para sa iyo, Dikong. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm.
You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you, and I would give everything I own, give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again. You taught me how to love, what it's all, what it's all. You never said too much, but still you showed the way, and I knew from watching you, nobody else could ever know the part of me that can't let go, and I would give everything I own, give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again. Is there someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted? You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. And I would give everything I own, and I give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again. Is there someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted? You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. And I would give everything I own, give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again, just to have you once again. Thank you, Lord. Salamat po. Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Kapatid na may kaarawan, baka po meron pa kayong isususog. Kapatid. Sana po ang ating kapatid na may kaarawan. Halip po kayo rito, baka meron pa po kayong isususog. Okay na po. Okay. Maraming salamat po sa inyo at tunay nga po na ang paghahanda ay talagang damang-daman nyo na. At nawa po ay kayong mga nasa inyong upuan, nawa po ay nadaman nyo ang kanyang pagbabahagi. At habang po kayo nakikinig, may mga karamdaman, mataman po kayong makinig at huwag po kayong antukin sapagkat may mapupulot po kayo. Hindi nyo po alam, habang naghahanda kayo pang
lumabas ang ating mahal na Apo Conching, ay kayo pala ay gumagaling na. Handa nyo na rin po inyong mga sarili. Kahit po hindi ang ating mahal na Apo Conching, meron din po kayong mapupulot sa mga nagbabahagi dito. Buhay po ba ang Diyos? Mukha po yatang inaantok na sila. At tayo pong muli ay tatawag ng isa nating kapatid na tagasunod. Kung sana po ay malapitan, huwag po naman sanang tumanggi sapagkat ito po ay kasama po yun sa paghahanda natin sa ating Panginoon. Ngayon naman po ay magbabahagi ang ating kapatid na si Titang Maganda. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang tema po ay paghahanda. Ano nga po ba ang kahulugan ng paghahanda sa aking buhay? Ang paghahanda po sa dati ko pong buhay, ang paghahanda po na nalalaman ko ay yung kapag po may birthday, may piyesta, abalang-abala tayo sa paghahanda. Magpapasko, abalang-abala po tayo. Pero ang hindi ko po batid sa buhay ko noon, ang paghahanda po pala ay isang mahalaga para sa ating lahat sapagkat ngayon nga po, sabi nga po ng kapatid natin ay pangalawang yugto na ng ating panahon. Unang linggo po ng Adbyento. At ang paghahanda po ay tugon sa ating pagdating ng ang pagsilang ng ating Panginoong Hesus na dapat po nating pagnilayan na sa pagdating po niya ay nakahanda tayo na tayo ay haharap sa Kanya na handa na ang ating sarili na ano nga po ba yung katulad po sa buhay ko, nakahanda na nga po ba ako na humarap ng buong-buo sa ating Panginoon na wala na akong itinatago, wala na akong inililihim sa buhay ko na mga basura sa dibdib ko. Sapagkat sa araw-araw po ay nagmimithi po ako na makapaghanda ng sarili ay makaharap ng sa ating Panginoon. Ang paghahanda ay ating pong isa puso sapagkat sa araw-araw po na ating pakikibaka at pagharap sa ating buhay ay kailangan na pong ngayon na natin panahon na para magbago tayo ng ating pakikitungo at pagharap sa ating kapwa. Sapagkat kung tayo po ay hindi marunong humarap ng maayos sa ating kapwa, ay ano na nga po ba ang ating maihaharap na maganda sa ating Panginoon. Kaya po sa araw-araw na pakikinig ko
ng mga banal na salita sa ating banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, ay nagmimiti ako na maging matapat at maayos ang aking sarili upang yun mang lamang po ay maiharap ko ng tuwiran sa ating Ama na maging kalugod-lugod ako sa Kanya na matawag niya akong anak. Sapagkat sa buhay ko po talaga, marami po akong mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. At mula po nang makarating ako dito, ay unti-unti ko na pong winaglit sa puso ko at sa damdamin ko ang mga bagay na iyan sapagkat paano kong mapapatunayan na ako na nga ay nagbago kung makikita pa din po sa akin ng kapwa ko na ako'y dati pa rin. Kaya po hindi man po ako lubusang bago pa at lubusang wala nang mga hinanakit sa puso, ay nagsusumika pa rin po ako na ito ay lubusan ko ng matanggal sa aking buhay. Sapagkat mahirap po ang ikaw ay maraing kinikimkim na damdamin sa iyong puso na palaging hindi ka makatulog dahil mayroon ka pang nasa sa loob. Sapagkat sa araw-araw po na ginagawa natin, sa tanggapin natin sa hindi, sa hapon po na pagtulog natin, ay naghahanda na rin po tayo kung paano tayo lilisan dito sa mundo. Kaya hindi po natin alam kung anong oras at anong araw talaga kung hanggang saan tayo. Kaya po ako ay nagsusumakit at nagsusumikap na makapaghanda sa aking buhay at maisabuhay ko ang lahat ng aking naririnig sa dambanang ito sa katauhan po ng ating ng banal na espiritu sa katuhan ng Apo Kunching. Yun lamang po at magandang umagang muli. Maraming salamat po, mahal na kapatid. At siya po ay maraming pinaghahandaan sa kanyang sarili simula nang madako siya sa lugar na ito. Kagaya po ng ating kapatid na may kaarawan, na kung inyo pong napagnilayan, ang kanya pong isa pang pinaghandaan ay ang siya ay makapagpatawad. Napakahalaga po yun na tayo magpatawad, kaanak man natin, kapitbahay man natin, o sino man tao na ating kagalit, dapat po ihanda na natin ang sarili natin na sila'y patawarin, sila'y ating mahalin, sila'y ating unawain. Ihanda rin po natin ang ating mga sarili na tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay. At para po higit na lumawak at inyong lubusang maunawaan ang ating tema, ay tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Mami Beth. Salamat pong muli aming Ama, bilang unang araw ng linggo, sa unang linggo ng Adbyento o paghahanda sa iyong pagdating. Galak po ang mga puso namin na sa araw na ito, nandirito kaming mga anak mo na muling tinawagan mo upang makapiling mo at maipadama mo ng tuwiran ang iyong wagas sa pagmamahal sa bawat isa sa amin. Amen. Muli nga po ay palakpakan natin ang buhay na Diyos. Sa kapahintulatan po ng Mother of the House, sabi po niya may mga bagay na dapat ihayag, although hindi po ito related sa tema ng ating kapatid. Paalala lang po
sa mga tumatayo dito sa gitna upang magbahagi. Ang ibabahagi po natin ay ang ating sarili, mga kaganapang naganap sa ating buhay kung kailan nagpadama sa atin na ang Diyos ay buhay kung paano siya kumilos sa ating buhay. Konting paalala lang po, kung meron man po kayong experience na naganap sa isang ospital, huwag po nating babanggitin ang pangalan ng doktor, ang pangalan ng ospital. Amen? At kung ang pagbabahagi naman ninyo ay may kinalaman sa isang tao, sabihin nyo na lang na kapatid ko, pinsang ko, o sino man siya, kaibigan ko, but never mention the name. Amen po. Nawa po ay maunawaan ninyo ang reason behind. Sapagkat yung pong mga tao na yon, mga ospital na yon, mga doktor na yon, wala po silang alam sa nagaganap dito. Tapos po, kung mababalitaan nila na yung pangalan ng mga doktor, pangalan ng ospital, pangalan ng specific na tao ay binanggit natin dito, maaari po tayong mabweltahan at magkakaroon pa po tayo ng problema. Kaya pakiusap lang po sa inyong pagbabahagi, yun na lang pong sarili ninyo ang banggitin ninyo. At yung mga pangalan ng mga specific na tao, specific na ospital, wag po nating babanggitin, lalo na po ito ay magdudulot ng kasiraan sa kanila. Naintindihan niyo po ba? So nawa po yung po'y matanim sa isip natin. May batas po tayo dyan at ayaw na po natin. Siyempre po tayo gumaganap bilang sa gawain ng Panginoon. Pero yung pong mga tao na hindi bukas sa ating gawain, paiirali nila ang batas ng tao. Nawa po'y maunawaan ninyo. No po, ito po'y isang paalala lamang sa bawat isa sa atin na tumitindig dito sa harapan. Sa inyong kapahintulutan, naway hindi po nagkaroon ng kulay sa inyong kaisipan, kundi isang pagpapaalala lamang upang higit na maging maayos ang takbo ng ating gawain dito sa banal na lugar. Maraming salamat po. Paghahanda. Pag mayroon kayong isang kaibigan, matalik na kaibigan na mula sa malayong lugar at nagsabi sa inyo na ikaw ay bibisitahin sa inyong tahanan, natural lamang po sa isang Pilipino ang magkaroon ng paghahanda. Amen. Sapagkat tayong mga Pilipino, meron po tayong kakaibang ugali na wala yung ibang lahi. Ano po yun? Hospitality. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong mga Pilipino ay kilalang kilala sa pagiging hospitable. Ano po yung hospitable na tinatawag? Yung mainit na pagtanggap sa mga bisita, kaibigan man to o kamag-anak. Naalala ko po nung araw yung lola ko. Pag meron po silang kamag-anak na darating mula sa ibang lugar, yung pong mga kumot na nakatago sa baol, na maputing-maputi na may almirol, ilalabas po iyon para ipagamit sa kanilang bisita. At kung meron po silang mga alagang manok na native pa po kasi uso nun hindi po ba? Pipiliin po yung pinakamataba. Sinasalat po dun sa puwit. Natatandaan ko po, sinasalat po sa puwit. At yung makapalang puwit, yun po yung papatayin para ipakain dun sa kanilang bisita. Ganyan po tayo kilala bilang mga Pilipino. Ang ating ganap na paghahanda sa sino man ang darating sa ating tahanan. Noon po, ganun din po yung mentalidad ko nung hindi pa ako nakakarating dito sa banal na lugar na ito. Yung po pala ay mga paghahandang pantao, pang sanlibutan. Itinuro po sa akin sa banal na lugar na ito na ang paghahanda ay hindi lamang doon sa mga taong darating sa ating tahanan, hindi lamang sa paghahanda sa ating sarili sa mga iba't ibang okasyon, kundi ang paghahanda ng ating sarili sa pagdating ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung tatanungin niyo po ako, kapatid, paghahanda sa pagdating ng Panginoon, kailan ba yon? Hindi ko po kayang sagutin. Ang maisasagot ko lang po sa inyo ay, ewan ko. Sapagkat ako din mismo, hindi ko alam kung kailan yung sinasabing
second coming of our Lord Jesus Christ. Subalit, nang makarating ako dito, nagkaroon po ng kaliwanagan sa isip ko kung ano yung pagdating ng ating Panginoon. At ito po ay nabanggit na ng ilan sa ating mga kapatid na nagpahayag. Habang nagpapahayag po si kapatid na Lucy, naibulong ko po kay Mother. Sabi ko, Mother, yung mga tagasunod natin may lalim na. Sapagkat alam na nila kung ano ang dapat nilang paghandaan sa buhay nila. Hindi ang kanilang sarili, hindi ang pagdating ng kung sino man darating sa ating tahanan, kundi ang pagdating ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Nobody knows kung kailan sa darating. Sabi nga po, walang nakakaalam kung kailan darating ang kamatayan ng sino man sa atin. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang alam ng Diyos, alam ng Diyos, yung araw na ikaw ay isisilang. Alam din ng tao yan, di po ba? Sa kanilang karunungan, tatanungin lang, kailan ka ba huling niregla? Tapos, count back 3 months and add 7 days to the day of the last menstruation. Tandang-tanda ko po yan, tinuro po sa eskwelahan yan. Kaya lang, kung minsan, sumosobra. Minsan, lumalabis, minsan kinukulang, pero nanduroon pa din sa ine-expect mong araw na pagluluwal. Subalit, ang kamatayan, wala talagang nakakaalam. At iyan po ang dapat nating paghandaan upang anumang oras na dumating, nakahanda tayo at alam na rin natin, may clue na rin tayo sa ating sarili kung saan tayo paroroon. Napakalungkot po naman sa buhay ng isang nilalang na eka nga po ng matatanda, papalubog na yung araw, wala pang nagagawang paghahanda. Ano ang ibig kong sabihin? Yung matanda ka na, subalit until this time na ganito na yung edad mo, wala ka pang nagagawang paghahanda sa sarili mo para kung biglang bawian ka ng buhay, at least ikaw sa sarili mo, alam mo, may clue ka kung saan ka pupunta. Amen po ba? Kaya tayo po sa ating sarili, tanungin po natin, sa edad ko na to, kayo mga bata pa, kami matatanda na, sa edad ko na to, ano na bang paghahanda ang nagagawa ko para anumang oras na dumating ang Panginoon sa buhay ko, at least may clue na ako kung saan ako pupunta. Mga kapatid, kung hanggang sa sandaling ito, nabubuhay pa rin tayo sa kadiliman, anong paghahanda ang nagaganap sa atin? Alam niyo po, ang lugar na ito, isang napakagandang venue para tayo po ay makapaghanda sa ating sarili. Bakit po? Sapagkat dito po tayo tinuturuan. At ang guro natin ay hindi basta-basta tao. Hindi basta-basta tao lamang. Ang guro natin dito sa lugar na ito na magtuturo sa atin ng tamang paghahanda ay walang iba kundi ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya lang mga kapatid, ito po yung nakalulungkot. Diretsahan na tayong tinuturuan ng Panginoon, subalit hindi pa rin tayo natututo. Kaya't ang sabi siguro ng Panginoon, mga anak na tinitipon ko sa banal na lugar na ito, ang hihirap niyong turuan. Ano ba kayo? Slow learners ba kayo? O mentally retarded? Yun siguro gustong itanong ng Panginoon sa atin. Sapagkat kung tayo ay nasa average man lamang, hindi man maging above average ang ating pag-uusap at damdamin, dapat mga kapatid, meron na tayong natututunan bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya kung tayo po ay bibigyan ng grado ng Panginoon tungkol sa paghahandang ginagawa natin, siya lamang po ang makapagbibigay ng tamang rating kung ano na bang paghahanda ang nagagawa ng bawat isa sa atin. Kahit tayo mismo, hindi natin masasabi na, Lord, pwede na sa akin ng 85%. Tayo mismo, hindi natin masasabi yung rating natin sa ating sarili. Bakit? Sapagkat kung magkaminsan, ang akala mo'y tama, hindi pala tama.
sa ating Panginoon. Halimbawa, bibigay po ako ng halimbawa. Lord, pwede na po sa akin yung 85%. Kasi panahon ng Pasko ngayon, ako naman ay mapagbigay. Akala mo okay na sa Kanya. Subalit, ano ba yung purpose ng pagbibigay? Baka naman yung purpose mo ng pagbibigay para tumanyag ka lang. Pasado ba yun sa Panginoon? Hindi po pasado yan sa Panginoon. Ang sabi nga ng banal na Espiritu sa kanyang paghahayag, ang pagbibigay ay dapat na may kalakip na pagmamahal. Kung walang pagmamahal at napipilitan lamang dahil meron kayong ibang intensyon kung bakit kayo nagpapamigay, hindi pa rin kalugod-lugod sa Ama yan. Kaya mga kapatid, tukat ang aking pagbabahagi, tayo na po mismo sa sarili natin. Sa edad kong 50, sa edad kong 60, sa edad kong 70, sa edad kong 80, o meron bang 90 pa, ano na bang paghahanda ang nagagawa ko sa tulong ng Panginoon upang kung siya ay dumating sa kanyang muling pagbabalik, aakayin niya ako patungo sa kanyang kaharian. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, mahal na kapatid. Naunawaan na po ba natin ang tunay na paghahanda? Buhay po ba ang Diyos? Tama po siya. Kailangan po ay ang ating sarili, ang ating handa para sa Panginoon sa pamamagitan ng pangunawa sa ating kapwa. Ano man ang kasalanan ng ating kapwa, ihanda natin ang ating sarili na sa tuwin ay sila'y ating patawarin. At ihanda natin ang sarili natin na matutunan natin na kilalanin lubos ang Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay. At maraming pong salamat sa lahat ng mga nagbahagi at ang lahat po